Maitim na plano ni Risa at ng witness, binulgar ng isang magaling na lawyer, sayang ang pera ng bayan. Aba, etong balitang ito na ating panonoorin ngayon, ito po ay nagmula kay Showbiz Chikadoro. At syempre, ito ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating mapapanood. So, wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Showbiz Chikadoro at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Nangako noong Martes si Vice Presidente Sara Duterte na magpapatuloy sa pagtatrabaho bilang Vice Presidente at Natinigan tututukan natin yan. muna ang mga Napanood. problema ng bansa sa halip na ang mga isyong ibinabato laban sa kanya. Ang kanyang pahayag ay matapos ipahayag ng isang saksi na si alias Rene sa pagdinig ng Senado noong Lunes na Si siya Rene? at ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay may dalang bag na naglalaman ng mga baril sa labas ng Kingdom of Jesus Christ Prayer Mountain o KOJC sa Davao City. Ang KOJC ay pinamumunuan ng kontrobersyal na pastor na si Apollo Quiboloy na gumaganap bilang espiritual na tagapayo ng nakatatandang Duterte. Ang testimonya ni Rene ay bahagi ng patuloy na investigasyon sa umano'y sexual na pang-aabuso at pagmamaltrato ng ilan sa kanyang mga tagasunod. Sa isang video statement, naniniwala si Duterte na naging customary na ang lumikha ng mga isyu at pag-atake laban sa isang nakaupong vice-presidente dahil malaking balakid ang ito sa sinumang naglalayong maging presidente. Gayunpaman, marami ang nagsasabing ang sinimulang investigasyon ni Risa Hontiveros ay punterya ang mga Duterte dahil sa kabiguan nitong mapatunayan sangkot ang dating Pangulo sa di umano'y anomalya sa Farmali. Ang napansin naman ng magaling na lawyer na si Attorney Darwin Cañete ay tila pinapabagsak naman ang mga nakapalibot at tagapagtanggol ni VPISD. Siyempre, number 1 na nga dyan si Apollo Quiboloy. Ayon kasi sa post pahayag nito ay, the allegation of VP Sara Duterte literally carrying several high-caliber firearms is actually a pleasing image to keep in your mind. She speaks softly, but very capable of dealing lethal force if necessary. I cannot imagine anyone messing with a president that much of a badass. That's not a flaw, that's a feature. I don't claim to be a political strategist. But systematically pressuring potential allies of VP Sara to abandon her seems to have resulted in the opposite. An increasing calcification of positions, a hardening of support for her, coupled with a tendency for escalating hostile rhetoric against the admin in general as before it was only a limited scope of issues. Lumaki na masyado. Law of unintended consequences. Yun lang yung napapansin ko talaga. Lahat ng mga nagiging allied talaga ng mga Duterte is nagkakaroon ng problema. Kumbaga iniisa-isa na sila ginagawa ng issues, 'di ba? Kasi lahat 'yan lahat 'yan. No? Maaaring ganyan. No? Lalong-lalo na is natutunugan nila, 'di ba? Na pag nanalo ang isang Duterte sa susunod na eleksyon, siguradong magiging kalbaryo 'yan ng mga kumakalaban sa kanila. Oh, totoo 'yun, 'di ba? Tayo nagbibigay lang naman tayo ng mga reaction dito sa mga gantong-ganto. Pero ako is kumakampi ako kung sino yung tama. No, tinitignan ko kung sino talaga yung may katwiran. Kasi sa mga nangyayaring ito, no, lahat ito ay sa eleksyon lang. Sa takot nila sa pagtakbo ng isang Sara Duterte sa 2028, lahat ay ginagawa na nila para lahat 'yon ay mapigilan. 'Di ba? Kasi nung una, wala namang ganyan walang ganyan. Wala si VP Sara Duterte, hindi masyadong nai-issue. Although nai-issue yung tatay niya, no, sa mga tukhang, sa mga ganyan, sa war on drugs, pero hindi nadadamay si Sara Duterte doon. 'Di ba? Kahit nung tumakbo ng Vice President si Sara Duterte, ayos lang, tahimik. Wala pa rin. Hindi siya masyadong ginaganyan. Ngayon lang talaga simula nang nilabas yung mga surveys na maaari talagang maging presidente pala si VP Sara kung sakaling tumakbo. So inisip ng mga kalaban niya, paano pag tumakbo to? Kahit nga kakampi niya na naghahangad ng mataas na posisyon.
Diba? Naging kalaban niya na rin. Diba? Siyempre, paano to? Diba? Paano yung pangarap ko? Oh, na maging presidente. Eh, di mahahadlangan na yun. O, yung iba naman, paano pag naging presidente yan? Eh, di yari na tayo dahil galit sa makakaliwang grupo yan. Diba? Ganun yung mangyayari. Kaya hanggat maaga is mapahinto. Pahihintuin mo yan. Hanggat maaari hihilutin mo. So kaya ang nangyayari dyan, kung sino yung mga taong nakakabit sa kanila, is ganon. Kailangan maidikit namin kayo dyan. Kailangan magkaroon ng problema. Kasi may issue yan, tapos sumama kayo dyan. So kailangan maikonekta natin yung pangalan nila dyan. Oo. Ganon yan eh. Gayunpaman, ayon naman sa influencer na si Noel Landero sa Rifa Tila, isang pagsasayang ng panahon at pondo ng bayan ang ginagawa ni Senator Risa Hontiveros. Ang plano daw niyang pagpapabagsak kay Apollo Quiboloy ay hindi patas dahil dinadaan niya ito sa public, hindi doon sa tamang platform na kagaya sa korte. Oo. Panuuri ng full video para sa iba pang detalye na magsisimula naman pagkatapos ng maiksing intro. So napanood nyo na ba yung Senate hearing ni Risa, no, tungkol kay Kibuloy? Talagang idadawit pa, no, si former President Duterte and si Sara Duterte. So hindi ko alam kasi yung Senate hearing na to ay patungkol ko, no, so sa mga abuses, mga biktima ng abuses ni Kibuloy. Pero bakit nasama sa story si former President Duterte and si Sara Duterte? Anong relevance nun, no, sa investigation ng pang-aabuso ni Kibuloy? Para lang talaga maisingit, no, in aid daw of legislation. Tapos ang iniimbestigahan yung mga biktima ni Kibuloy, umabot ngayon kay VP Sara and kay Duterte. Anong kinalaman? Naidikit pa nga nila dun eh. Doon sa baril. Panoorin natin tong video Sobrang nakakatawa eh. Ako po ay naging landscaper ni Kibuloy sa Glory Mountain. At doon ko na po naranasan ang pananakit mismo sa kamay ni Kibuloy. Pag hindi po siya nagagandahan sa aming landscape sa mansion nga. Teka, ano yan? Ba't nagbabasa ka? Ano yan? Yung nangyari na yan is sinulat mo sa diary? Di ba? Bakit yung mga pangyayari sa buhay mo ay nakasulat? Hindi mo ba matatandaan yan kapag hindi mo Dapat natatandaan mo yan kasi hindi unforgettable moment mo yung sinasabi mo eh. Yung ginawa mismo sa'yo ni Kibuloy. Dapat hindi mo makakalimutan yan. Kapag ang tao may ginawa sa yung masama, nakarima-rimarim, hindi mo makakalimutan yon. Kahit mabali-baliktad ka pa ng damit mo. Pero ba't sinulat mo pa? Sinasampan niya po kami at pinahampas. Mga apat beses ito sa isang linggo. Sa Glory Mountain po, pag dumadating po si Kibuloy, sakay ng chopper, may dala po siyang mga malalaking bag na laman po ay mga iba't ibang uri ng baril. Lakas pala. Nakatag po ito sa tent. Okay, stop muna natin doon. Oh, yan. Bakit binabasa yung testimony? Hindi niya ba kayang sabihin yun? Yun yung sinasabi ko. Personal knowledge. Tapos sinasaktan daw sila. Hindi ba siya pwedeng magpakita ng galos, ng ebidensya, ng pananakit? Yes. Tuloy natin. May siyang mga malalaking bag. Di ba pag ikaw sinasaktan ka, pwede kang magpa-medical? Tama ba ako? No? At meron siyang, binivideo niya yung sarili niya. Kasi, kwento lang yung sinasabi niya eh. Yung literal na kwento, no? At may binabasa. Kung maniniwala ka sana kung sakasakali na wala siyang binabasa. Kaso yung nangyayari is para talagang nagkukwento siya ng dire-diretso na nagbabasa siya. Yung once upon a time, there was a boy named Kibuloy. Parang gano'n. And I am the girl. Ganun no? Na
na laman po ay mga iba't ibang uri ng baril. At nilalatag po ito sa tent, nakatabi po ng mansion niya. Minsan po pumupunta din po doon si former President Rodrigo Duterte at former Mayor, Davao Mayor Sara Duterte. At pag umaalis na po sila doon sa Glory Mountain, dala na po nila yung mga bag, na siya pong bag na nilalagyan po ng mga baril. From pang-aabuso, napunta kay former President Duterte and kay Sara Duterte at may dala na daw bag na mga baril. Anong kinalaman nun sa abuse, sa pang-aabuso sa kanya? Bakit kailangan niyang isingit yun sa kwento? Tuloy natin. Pinaalalahanan kita, Elias Rene, ha, tulad ng lahat ng resource persons under oath ka, makukumpirma mo ba ito na nakita mo sina dating Presidente Duterte at kasalukuyang VP, dating Mayor Sara Duterte, dun sa Glory Mountain? Yes po, Madam. Bakit kailangang i-entertain ni Risa yung ganong statement? Anong relevance ba nun sa pagsabi or pagdawit kay former President Duterte at kay Sara Duterte doon sa abuses? Bakit kailangang isingit yon sa kwento? Anong kinalaman nun sa pang-aabuso sa kanila? Tuloy pa natin. Madam Chair. Kasi tama naman si Sir doon eh. 'Di ba? Ayun, sige. Pagpalagay mo kumuha sila ng armas kay Kibuloy. Inabuso ba siya ng mga Duterte? Yung testigo na yan, yung nakatakip na mukha na yan, may ginawa ba sa kanya yung mga Duterte kung nakita niyang ganun? Ba't sinasama yun? Diba? Sus Mariosep, siya yung mga Duterte, kukuha ng baril kay Kibuloy. Uy! Ano ba yan? Nakikita ko po sila sa Glory Mountain. Nakikita mo. Paano mo naman, isang Parang particular na-train nyo yan, paano mo nalaman na baril ang pinapasok sa mga bag? Nakita mo yung mga bag. Paano mo alam na baril ang nasa loob ng mga bag? Yes po, Madam Chair, kasi pag pumupunta po doon si Kibuloy sa Glory Mountain, sakay po ng chopper, meron po siyang mga dalang malalaking bag. Tapos yung bag po ay from helipad, sinasakay niya po doon, dinadala niya sa mansion niya. Tapos after nilalatag po sa ground, may tent po na near mansion niya. Tapos doon po nilalatag yung mga iba't ibang uri ng baril. So teka, ang nilalatag ay bag, pero inilalabas ang laman ng bag? Nilalatag, baril po yung kinukuha from the bag, tapos ito po nilalatag sa ground. Okay, so hindi lang bag ang nilalatag. After ilatag yung bag sa ground, dun sa tent, nakita mo na inilabas yung laman at nakita mo na ang laman ay baril na iba't ibang klase? Yes po, Madam Chair. Okay, so kino-confirm mo yan sa... Yan ba? Kaya mo bang panindigan? Sana kinunan mo ng litrato para malakas yung ebidensya mo. Ang hirap kasi yung ganyan. No, mahirap yung ganyang testigo. Yung testigo na salita lang ang ebidensya niya. Diba? Merong bang litrato, merong bang katibayan na talagang nandudoon ang mga Duterte? Kasi kahit sino pwedeng tumistigo dyan. Kahit nga ako, sabihin ko, yung mga Duterte, nakita ko, nandito sa amin, kumakain ng lugaw diba? Kaya ko sabihin yan. Kung salita-salita lang. Tapos sabihin, anong oras mo nakita ang mga Duterte? 10:00 ng umaga. Dumaan pa nga ako, tapos nadapa ako Tapos inalok pa ako ng BP Sara ng tokwa diba? Madaling mag-imbento kapag salita lang. Hindi yan ebidensya. Salita lang yan, tapos binabasa pa. Na nakita mo ng sarili mong na inilabas ang laman ng mga bag at ang lamang ito ay mga baril na iba't ibang klase. Yes po, Madam Chair. Paano mo nakita na baril ang inilabas sa bag? Di ba landscaper ka? Sabihan po kami, pag pumupunta na si Kibuloy, ina-advisean po kami na bawal po ako namin sabihin yung mga nakita namin sa mga kasama namin doon sa Glory Mountain. Mo sinasabi sa amin na nakita mo talaga
na baril ang inilabas. Malamang ko to, pinalayas lang to eh. Ako hindi ko pinagtatanggol yan si Kibuloy, no? Pero yung parang yung pagdawit nito sa mga Duterte, medyo napapag-isip tayo ng konti. At saka yung pagbabasa niya ng ng salaysay niya. Sa mga bag na Landscape, inilatag. parang hardinero yan, di ba? Mga ganun. Yes po, Madam Chair. So, ayun na, in-entertain na ni Risa, no? Kahit wala yung kinalaman sa abuses. Tapos, yun sa statement, siya si Kibuloy lang, no? Wala naman siyang sinabing may kasama si Kibuloy o yung mga tauhan ni Kibuloy nagbitbit ng bag. Si Kibuloy talaga kinuha sa chopper, dinala sa... And may loophole. Bakit pa idadaan sa mansion kung ilalagay din naman dun sa tent? Bakit hindi na lang from chopper diretso sa tent? So kung si Kibuloy lang may dala nitong mga bag na may laman ng mga baril ha, kaya ba ni Kibuloy yan mag-isa? Wala ba siya mga tauhan na magbitbit para sa kanya? At bakit doon sa tent? Si wala ba Kibuloy pa nga naman pala magdadala ng baril. Oy, bagbag na baril nga naman yon. Ang bigat nun. siyang private room? At bakit sa lupa ilatag yung mga baril? Diyos ko, yung mga baril ilalapag mo sa lupa. Alam nyo ba yung mga napapanood nga natin, yung mga sindikato, yung mga gunrunner, di ba? Sa mga pelikula, sa mga palabas, nakikita natin nasa isang bodega sila. Yung talagang private na bodega, yung sila-sila lang ang tao. At merong lamesa na maganda pa, mga lamesa talaga. Tapos yung kay Kibuloy, tsaka presidente, makikipagganyan ka sa harap ng presidente at ng vice president, ng unang mayor, haharap ka, tapos yung baril ilalagay mo sa lupa, isang bag na baril, doon kayo magtatransaksyon. Ground. Wala ba kayong mesa? Ay, di ba? Room para doon Nagtipid yung pa si gawin niyang Kibuloy mga sa lamesa. And then, the way Risa is asking question, parang tinatahi-tahi niya yung kwento. Hindi niya hinahayaang magkwento yung testigo. Siya yung nag-i-input ng information doon sa story. Doon sa investigation. So, ako personally opinion ko dito, kwentong kutsero to eh. Oo, pansin ko rin. Para na tong si Risa, Trillanes II. Kung anong nangyari doon sa Senate hearing ng Las Cañas, ng Matubato, ito yung the same version 3 to. Diyos ko, ang daming loophole. And pansin nyo ba, walang ibang senator na gustong makipag-cooperate dito. Dalawa lang sila, si Robin tsaka si Risa. Kung ayaw makita ni Kibuloy at ayaw niyang ipagsabi sa iba yung mga nangyayari, hindi nila gagawin yon on an open field. Tama. Sa taguyod. Ni Kibuloy, wala ba siyang private room doon? Yes. Bakit sa ground ilalatag yung mga baril? And yun? Si former Duterte ang magdadala ng bag ng baril, halos na hindi nga makalakad na ng maayos. Si Sara Duterte magdadala ng bag na may lamang mga baril. Wala ba silang mga tauhan? Alam nyo kasi kung ako gagawa nito hindi, kung personally, pupunta ako dun kay Kibuloy, ang gagawin ko, syempre doon kami sa private room, tapos paglabas, hindi ako magdadala ng baril. Hahayaan ko yung mga tauhan ko magdala ng baril. And then the same thing with Kibuloy. Bakit siya magdadala ng magdadala ng mga baril mula sa chopper pumunta sa mansion niya? Pumunta siya sa mansion. Hayaan niya yung mga tao. Mga comedy yung testigo. Diba? Gagawa lang kayo ng kwento. Hindi pa kapanipaniwala. Ewan ko ba? So sana magkaroon tayo ng batas na parusahan yung mga senador at yung mga witness na gumagawa ng kwento, political motive, mga hearing na ginagawa panira lang. Ayun, natating natunghayan ng video na nagbula kay Showbiz Chikadoro at syempre, ayun, napanood natin si Noel Landero Sarifa. Ayan talagang mga kwentong kutsero lang to, mame-mame lang, may masabi lang talaga. Yung na yon, yung testigo na yon, pati si Risa, talagang, naku grabe, huling-huli na kayo. Kayo mga katunay, anong masasabi niyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.